pinaghahandaan kahit magnobyo o magnobyo pa lang. Bahagi ng paghahandang ito ay ang pagiging maingat na di humantong ang dalawa sa premarital sex. May pagpapala na kalaan sa mga marunong maghintay. Sex is God's wonderful gift that we should enjoy between a man and a woman under the sacrament of marriage. May purpose talaga si God dyan. And if it is done outside marriage, the couple may miss out on the blessings that go with it. And not just the blessing, the favor of God. It's just beyond that. So for you young couples out there, true love will wait. Subalit hindi madali ang maghintay, lalo pa kung masidhi ang pagmamahalan ng bawat isa. Kaya mahalaga na kahit magnobyo pa lang, si Jesus na ang nasa sentro ng kanilang relasyon. Ang kanyang salita ay magiging lakas nila habang pinaghahandaan ang kasal. 8 taong nagsama sa isang bubong ang magkasintahang Dennis at Carol. At kahit anong gawin nila, hindi sila magkaanak. Is it possible for them to receive a miracle despite their relationship as an unmarried couple? Let's find out when we return. Stay with us. 8 taon ng live-in partner ni Carol si Dennis. Sa tagal ng kanilang pagsasama, inasam na nilang magkaanak at bumuo ng isang pamilya. Pero mailap ang tadhana para sa magkasintahan. Dumaan si Carol sa maraming medical tests para masuri kung ano ang problema sa hindi niya pagbubuntis. Less than 2% na lang talaga ang chance nila. Kung si Carol lang sanang may problema, but then si Dennis ay may slight problem din. Naisipan na rin nila ang iba't ibang kaparaanan para magdalang tao si Carol. Working student noon si Carol sa isang fast food chain nang makilala niya si Dennis. At first date lang, we tried na yung sexual immorality. Hindi kami ganun ka-lalim ang parang paniniwala na dapat kasal ka muna bago ka makipag-talik. Madami akong tinalikuran. Nagsisinungaling na ako sa parents ko. At the back of my mind, sinasabi sa akin na hindi tama. Pero mas gusto ko yung desire ng katawan ko. Sa kabila ng matamis na pagmamahala nila ni Dennis, may puot at galit na bumabalot sa puso ni Carol. May instance na nangyari sa life ko na hindi talaga maganda. Molestation na nangyari sa akin before. Nobody believes me. Feeling ko kawawa ako. Feeling ko betrayed ako. Naging paraan ng pagre-rebelde ni Carol sa magulang ang pakikipag-live-in niya kay Dennis. Sa kabila nito, wala akong makitang satisfaction, wala akong makitang contentment, walang peace of mind. Na feeling ko na baka meron na rin siyang iba. Kaya kailangan galingan ko yung papel ko bilang girlfriend. Laki ng security ko sa sarili ko. Sobrang napakakitid na ng utak ko. Dahil gulong-gulo si Carol sa sitwasyon, naisip niya muling dumulog sa kalapit na simbahan. God was waiting for her to really humble down. No matter how much medical treatment she would get, if the Lord will not move, if everything else will fail. And I think that hit her. Ito bang love na nararamdaman ko para sa boyfriend ko? Love pa ba to na nanggagaling kay God o human desire ko na lang ba to? Nung naramdaman ko na hindi siya handa para pakasalan ako, one time lumabas sa bibig niya na hindi kasi tayo magkaanak. Iba pala yung sakit na gano'n, ngayon naghihiwalay ng mag-boyfriend. Masakit man kay Carol, alam niyang ito ang nararapat para maituwid ang kanyang mga pagkakamali. Yung prayer ko na, Lord, nakalimutan ko kayong mahalin. Sorry po sa pagtalikod sa inyo. Pero hinayaan ko si Lord na mag-move sa buhay ko. Siya yung nagbigay sa akin ng comfort. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, isang sorpresa pala ang naghihintay kay Carol. Nararamdaman mo ang importansya o halaga ng isang tao pag nawala na sa'yo. I decided na makipagbalikan sa kanya para mag-propose ng marriage. December ng taong 2005, ikinasal sina Carol at Dennis. Oh Lord, kasal na kami. Baka naman pwede mo na kami bigyan ng baby. Ang problema ni Carol, una, irregular yung menstruation niya. Pangalawa,
yung infertility for 8 years. Gayunpaman, buo ang loob ni na Carol at Dennis na didinggin ng may likha ang hiling ng kanilang puso. Masakit, sobrang masakit. Pero I know that God uses that kind of situation para matutong ibaba ko ulit yung tuhod ko sa sahig at matutong kong iyuko ulit yung ulo ko para mag-pray sa Kanya. Repentance. Talagang tinalikuran ko yung kasalanan ko. Lahat ng kaya kong i-approach na tao para hingan ng tawad, hiningan ko ng tawad. Kailangan ko magpakumbaba. Doon naranasan ni Carol ang paglaya mula sa kanyang mga hinanakit at galit. At matapos ang halos 10 taong paghihintay, November 2006, isang malaanghel na biyaya ang natanggap ni na Carol at Dennis. Para sa mag-asawa, ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Diyos ay ang kanilang munting anghel. Sabi ko talaga, thank you Lord. Tapos iyak na lang ako ng iyak. That was the happiest moment in my life. Walang imposible kapag si Lord ang nag-move sa life mo. There is always hope in the Lord. Though we have failed Him many times, He still is faithful to turn things around for our good. All we need to do is to admit our shortcomings, turn away from it, and seek God's forgiveness. The Bible says, if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Hindi pa huli ang lahat kung nais natin magkaroon ng bagong simula. Ang Diyos ay parating handa na bigyan tayo ng sapat na karunungan upang gawin ang mga hakbang tungo sa ating pagbabago. Manalangin lang tayo at di na tayo bibiguin. But for some of us to surrender to the Lord our bitterness and resentment is so hard to do. This makes moving on in life even more difficult. You know, we are stuck in just in that rut, and we begin accepting it as reality. But God has a great plan for you. He wants you He wants to lift that burden off you, but you need to allow Him and release it to Him. Amen. Dahil sa matinding tampo sa mga magulang na nag-iwan sa kanya, naging mahirap para kay JC na mahalin ang sarili.